Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang gabi ng lagim sa Makati, kung saan ang isang ina at anak ay haharap sa isang bangungot na hindi inaasahan? Sa pagsara ng pinto ng kanilang munting tahanan, hindi nila alam na ang kanilang kapayapaan ay mapupunit ng isang sigaw na magmumula sa ilalim ng kama. Nanay, may tao sa ilalim ng kama. Ang mga salitang ito ang magiging simula ng isang nakakakilabot na karanasan na magbibigay ng bagong kahulugan sa salitang takot. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano haharapin ni Camille ang dilim na nagtatago sa ilalim ng kama at ang misteryo na mag-iiwan ng marka hindi lamang sa kanilang katawan, kundi pati na rin sa kanilang kaluluwa. Sa isang mapayapang gabi sa Makati, marahang binuksan ni Camille ang pinto ng kanilang maliit na apartment. Dala-dala ang mga gamot at ilang piraso ng pandesal para sa kanilang hapunan. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap-kislap, parang mga bituin na nagtatago sa likod ng mga ulap, at ang ingay ng lungsod ay unti-unting humuhupa, nagiging bulong na lang ng gabi. Maingat na inihiga ni Camille si Abby sa kanyang kama. Hinaplos ang noo ng anak at pinagmasdan ang mga pilik matang mahimbing na nakapikit. Ang silid ay tanging naiilawan lamang ng lampshade na may disenyo ng mga bituin at buwan. Nagbibigay ng panaginip na kapayapaan sa paligid. Habang tinitingnan ng anak, bumalik sa isipan ni Camille ang mga alaala ng kanilang paghihirap. Ang pag-alis ng ina ni Abby na may bitbit na maleta at hindi na muling nagpakita, ang kanilang paglipat sa masikip na apartment na ito, at ang kanyang sariling pakikibaka sa sakit na lupus na nangangailangan ng regular na check-up at gamot. Hinawakan ni Camille ang rosaryong palagi niyang suot at bumulong ng panalangin para sa kaligtasan at kalakasan. Sa kanyang puso, ang pagmamahal nila sa isa't isa ni Abby ang magiging kanilang gabay at proteksyon. Ngunit ang gabing tahimik na iyon ay hindi magtatagal. Isang gabing tahimik, nakaupo si Camille sa lumang sofa, nanonood ng balita sa maliit nilang television. Ang mga ulat ay tungkol sa mga sunod-sunod na krimen sa kanilang lugar, mga nakawan, pagdukot, at iba pang karumal-dumal na gawain. Ang bawat salita mula sa newscaster ay parang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Biglang isang nakabibinging sigaw ni Abby ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Agad tumalon si Camille mula sa kanyang kinauupuan, nagtatakbo patungo sa kwarto ng anak. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Pagbukas ng pinto, nakita ni Camille si Abby, nakaupo sa kama, ang mga mata ay nanilisik. Ang isang kamay ay nakaturo sa ilalim ng kama. Ang kanyang boses ay nanginginig, "Nanay, may tao sa ilalim ng kama." Sinikap ni Camille na panatilihing kalmado ang sarili. Nilibot ang mga mata sa paligid ng kwarto na puno ng mga laruan at aklat ni Abby, at saka siya yumuko upang silipin ang espasyo sa ilalim ng kama. Ano kaya ang matutuklasan ni Camille sa ilalim ng kama na magpapabago sa tahimik nilang gabi? Sa ilalim ng kama, sa gitna ng mga naipong alikabok at mga nakakalat na laruan, nakita ni Camille ang mga mata ni Leo na kumikislap sa dilim. Ang titig ay puno ng poot at galit. Tila mga mata ng demonyo na handang manlamon sa gitna ng gabi. Walang ano-ano, sumugod si Leo palabas mula sa ilalim ng kama, dala ang isang patalim na kumikinang sa ilaw ng lampshade. Nagkaroon ng marahas na bakbakan sa pagitan ni Camille at ng lalaki. Ang bawat hampas at sigaw ay nagpapalakas sa kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang anak. "Anak, tumakbo ka," sigaw ni Camille habang nakikipagbuno siya kay Leo. Sa isang matinding pagsisikap, nagawa ni Camille na maagaw ang patalim mula kay Leo at itulak siya palayo, na nagresulta sa pagkakabagok ng ulo nito sa gilid ng kama. Napatumba si Leo, walang malay at duguan. "Hindi kita papayagang saktan ng anak ko," sigaw ni Camille, hinihingal at puno ng galit.
Hindi nagtagal, ang mga pulis na tinawag ng mga kapitbahay na nakarinig ng ingay ay dumating at agad na inaresto si Leo. Habang isinisakay siya sa ambulansya, ipinaliwanag ng mga pulis kay Camille na si Leo ay isang notorious na kriminal na matagal nang pinaghahanap. Buti na lang at nandito kayo agad, pasalamat ni Camille sa mga pulis habang yakap-yakap ang nanginginig na si Abby. Nang humupa na ang kaguluhan, naiwan sina Camille at Abby sa kanilang apartment, na ngayon ay puno ng katahimikan at kalat. Umupo si Camille sa tabi ni Abby, hinahaplos ang buhok ng anak at sinisikap na ibalik ang kapayapaan sa kanilang tahanan. "Okay ka lang ba, anak?" tanong ni Camille puno ng pag-aalala. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Camille na may hawak si Abby. Isang bagay na tila nagdudulot ng kakaibang reaksyon sa bata. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot at pag-aalala. "Anak, ano yan sa kamay mo?" tanong ni Camille. Ang tono ng boses ay halo ng kuryosidad at takot. Ano kaya ang hawak-hawak ni Abby na nagdudulot ng kakaibang kilabot? Ang susunod na eksena ay tiyak na magpapabilis ng tibok ng puso mo. Nanginginig ang boses ni Camille habang hiniling niya kay Abby na ipakita ang hawak nito. "Anak, pwede ko bang makita ang hawak mo?" Marahan at may pag-aalangan, ibinuka ni Abby ang kanyang munting kamay. Doon lumantad ang isang malalim at nakakatakot na sugat. Tila isang masakit na alaala ng pakikipagbuno nila sa kadiliman. Hindi lang ito basta sugat, kundi isang simbolo ng kanilang pinagdaanang trauma. Kitang-kita ni Camille ang takot at pag-aalala sa mukha ng kanyang anak at ramdam niya ang bigat ng kanilang pinagdaanan. "Ayos ka lang ba, Abby?" tanong niya habang pilit pinipigilan ang sariling mga luha. Habang nakatitig sa sugat ni Abby, biglang naramdaman ni Camille ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot dahil sa kanyang sakit na lupus. Kumalat ang sakit sa buo niyang katawan at naramdaman niyang unti-unti siyang nauubusan ng hininga. "Lord, kayo na po ang bahala sa amin," bulong niya sa sarili habang hawak ang rosaryo. Sa huling sandali, puno ng pagmamahal at pag-aalala ang mga mata ni Camille para sa kanyang minamahal na anak. At nang bumagsak siya sa sahig, ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa rosaryo at ang isipan niya ay puno ng dasal para sa kaligtasan ni Abby. Ang huling imahe na nakaukit sa isipan ni Camille bago tuluyang mawalan ng malay ay ang mukha ni Abby, ang anak na ngayon ay hindi lang biktima ng isang kriminal, kundi ng isang trahedyang mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang krimen. Ang pagkawala ng isang ina sa tabi ng kanyang anak sa oras ng matinding pangangailangan. Ano na ang mangyayari kay Abby ngayong mag-isa na lang siya? Sa huli, natutunan natin na kahit sa gitna ng dilim, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matitinag. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat sulok ng ating tahanan, may kwento ng lagim na naghihintay. Mag-ingat at baka ikaw na ang susunod na bida sa ating kwentong panggabi. Good night. O dapat bang sabihin good fright?